Dali lang po. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wait lang po at isi-share ko lang po ito, no? Oh. Oh, oh, oh. Good evening po sa inyong lahat. Share ko lang po itong ating live. Gaya po ng sinabi ko kanina, ang sabi ko nga sa mga DDS, tayo ay mag-live, no? Ayan, Sari Pinson Cheng, good evening. Hello, shout out sa'yo, saan ka man naroon? Aha, ito pa. Kakatuwa naman. Ang daming istorya, ang daming kwento sa impeachment ni Sara Duterte. Talagang pinahirapan ni Sara ang pinahihirapan ni Sara ang mga taga-senado, no? Ang tigas ng bungo ni Sara, no? Hindi talaga siya sumunod sa sa imbitasyon. Hindi talagang grabe na tong ni Sara na to. Hindi na okay. Masyadong makapalang mukha, masyadong matigas ang ulo, masyadong pasaway, masyadong mayabang. Kasi may ipagyayabang eh. Bilyonarya kasi no? Kaya ganyan siya katigas. So, sandali lang po. At akin lang pong i-share ang atin pong live para mas masaya pag marami, ano po. Dali lang po, mga kapatid. Natutuwa lang po ako na mag-share. Kasi alam ko po, madalang akong makapag-live. So, gusto ko naman po na kahit papano makakwentuhan ko kayo at marinig ko, mabasa ko ang inyong mga komento. Matatalinong komento, no? At walang takot, no? Kaya po, lang po. At dali lang po. Konting-konti pa po. Konting-konti. Mga ilang segundo. Akin lang pong sinishare ko lang po sa GC. Sa ating GC, ano? Kasi ang iba po, busy-busy sila sa ibang na puro na lang sila. Puro share na lang po. Tapos teka lang po, sandali. Nasaan na ba yun? Mga GC natin.
Oo. Hmm. Kayo makikipagbardagulan na naman, ano? Bardagulan na naman tayo dito sa mga usbaw na hindi makaintindi ng tama at mali. Dito sa mga tao na kahit yata pukpukin ng paulit-ulit hindi tatanim sa utak nila ang mga katotohanan. Nakakaawa na no? Alam niyo po mga kapatid, nasasawa na rin ako ng kamumura Diyan sa mga, hindi naman po talaga ako palamura. Kaya lang po ako po kasi talagang, ewan ko, ayaw ko po kasi na may tanga. Kababayan po natin ang mga iyan. Kaya po ako hindi nagsasawa na sila ay banatan. Hindi naman banat na nang aaway ako Ako nga inaaway. Ayan, last na po. Ayan. So, ayan mga kapatid. Woohoo! Saramot-sari na po. Ano na po nangyari kay Mr. Marcoleta? Unang-una po tayo nakapag-post kung ano nangyayari kay Marcoleta kanina, no? At salamat sa ating mga kapatid na talaga namang ewan ko, yung ating mga mata-mata dyan, napakasipag pong mag-send sa atin ng mga istorya ng mga taong ito. Nakakalungkot dahil sa edad ni Mr. Marcoleta, siya ay napiit pa, no? Pero yan naman po ay lalaban pa, may laban pa sila sa korte. Aatin pa po yan ng 3 hearing bago pa mahatulan kung guilty or not guilty, no? At dahil wala nga kumpiyansa, ayan, at ewan ko bakit nagkakaganyan itong mga taong pag nadadampot nagkakasakit. Nakaw! Noong sila'y kasagsagan ng pagsisinungaling, noong sila'y kasagsagan sa paggawa ng mga kwento, ng mga istoryang pansira sa gobyerno, sa administrasyon ni BBM at ng ibang mga kasama, sila'y siglang-sigla. Sila'y mga walang sakit. At nakaw, para bagang ang mundo ay kanilang-kanila, ano. Pero pag sila ay nakasuhan na at nakakulong na, ay tila baga sila ay hindi na, ewan ko, nagiging Batanggenyo tuloy ako sa pagkakataong ito. Pinaghalo-halo na kasi po yung aking Batangas, Mindoro, Cavite, aking talagang Calabarzon. Kaya po ang tono ng pananalita ko ay ganito, no? So, pwede rin naman po ako sa Kabisayaan, sa Kabikulan, sa Pampanga, marunong po tayong umunawa ng mga salita dyan. Pwede rin naman tayong doon sa Malaysia, sa Saudi Arabia, pwede rin naman po tayo doon, naiintindihan natin ang mga lengguwahe nila. So, para sa akin, mga kapatid, sa nangyari kay Mr. Marcoleta, ito ay isang napakalaking leksyon, lalo na kapag ikaw ay nasa hustong edad na, dapat ang iniisip na lang natin, lalo na pag ikaw ay nasa katungkulan, ang dapat iniisip na lang natin, makapaglingkod tayo ng tama kasi ano na tayo lipas na tayo, palipas na. So dapat ang itanim natin sa sandali lang po. Dapat ang iano natin sa ating panunungkulan sa ating bansa ay puro na lang sa nakabutihan na makakakuha ng aral sa mga kabataan at maging sa mga may pamilya, binata, dalaga, no? At sa mga may edad na rin, hindi ganong nakakaunawa kung paano ang paglilingkod na tinatawag, no? Pero sa nangyaring ito, dito kila Jinggoy Estrada, kila Revilla, kila Mr. Marcoleta, dito sa mga nakatapos ng engineer pero hindi ginampanan ang kanilang tungkulin sa tama, no? Yan. Lahat sila nakapag-aral, no? Lahat sila nakapag-aral.
Pero ikumpara mo sa isang hindi nakapagtapos na namumuhay ng payapa, maayos, kahit na sa karampot na kita ay nakukontento. Ang laki po ng kaibahan talaga. At ito pong mga taong ito na ngayon ay nasa hawla, ito yung mga taong nagpasarap sa pera ng bayan na hindi nila inisip na yan ay pinagpapaguran nating mga mamamayang Pilipino na ginugusto natin magkaroon ng pondo ng Pilipinas, magkaroon ng pondo ang Pilipinas, nang sa gayon may nagagamit ang gobyerno para sa ating mga pangailangan gaya ng mga kalsada, ng mga building na gusto nating mapasukan, mapuntahan at makapagdulot ng trabaho sa ating mga kababayan na walang trabaho, no? Di ba isang bagay yan na pinupuhunanan ng ating pondo? At ang source ng gobyerno ay walang iba kundi tayo. Tayo lang po ng mga Pilipino ang pinagkukunan ng gobyerno ng pera na ginagamit sa mga proyektong yan ng kanilang pag-upo. Ngayon, ito namang mga taong ito, itong mga senador na ito, nagsiupo bilang senador. Walang ginawa kundi magsulong-sulong kuno ng batas, pero yung batas nilang sinusulong, binubutas din nila. Kaya ayan ang kanilang napala. Ngayon, nasaan sila? Yon, nasilaw sila sa pagkakaroon ng kapangyarihan dahil siyempre pag politiko, pag nakaupo sa gobyerno, may power na kayang-kayang, hoy, gawin mo to, hoy, wag kang ganyan, hoy, sundin mo ako. Wow! Hindi ba pwedeng ang taong bayan ang magsabing, hoy, ganito gawin mo para maginhawahan kami. Hoy, ikaw ay inupo namin, sundan mo ang aming mga hinihiling. Diba? Ganon dapat eh. Pero baliktad, tayo ang nag-adjust. Tayo nagpapasweldo, tayo ang nagpapalamon, bumubuhay. Nakaw. Tayo ang nagtiwala, pero tayo ang nag-a-adjust. Tayo ang pinahihirapan. Instead na sila'y maghirap sa pagsisilbi ng maayos, ang nangyari, tayo pa. Tayo ang makikisama, tayo ang matatakot, tayo ang, wow, ang galing ano, lalo na nga ba kung si Sara Duterte na. Yan nga Vice President pa lang, tarantada na Yun ang mahirap. Ayan, ano? Yan po ang mahirap sa ating sitwasyon, mga kapatid. Naghahang ako Teka lang po at yan, naghahang. Siguro humihina ang signal. So, yan po mga kapatid, no, ang ating masasabi sa mga pag-upo ngayon ay nagkasakit si Mr. Marcoleta. Nawala na ang pagiging sosyal. Bakit sa PGH na lang dinala? Sana sa malayo-layo na lang na ospital. Malapit pa rin ang PGH. Mararating pa rin ng makukulit, no? Sabi nga nung ibang doon, nakasaksi, nagtatawanan sila kasi nung ipasara ang ABS-CBN, masiglang-masigla. Ayun. Ngayon, andyan siya, nakikita siya kung paano siya, mahirap talagang magkamali ka sa marami, no? Yung marami kang pagkakasalahan, no? Gaya ng taong bayan na pinagkasalahan, gaya ng mga taong bayan na may mga trabaho noon nawalan dahil ipinasara niya ang ABS-CBN. Ngayon, ayan siya. Nagbabayad na siya. So, ano na lang tayo mga kapatid, ipagpatuloy na lang sana ng Administrasyong Marcos ang pagsupil sa mga pasaway sa gobyerno. At sana maging aral na yan, pero tingin ko walang kaaral-aral yung iba, patuloy pa rin Si Robin Padilla, kinasuhan na yata, At dahil sa pagtatago kay Bato de la Rosa, obstruction of justice, no? Tapos, sino pa yung i-aarestuhin? Si Baligod. Oh, Baligod, congratulations! O, ayan.
abogado ka na turingan, ipagtanggol mo yung sarili mo, ipinagtatanggol mo yung mga 18 Marines, di ikaw naman, ipagtanggol mo yung sarili mo ngayon, paano yan? Aarestuhin ka na rin. Wala tayong magagawa, puro kayo nagkasala, no? Huwag niyong sabihin na kayo inisa-isa ng administrasyon. Huwag niyo sabihin na isa-isa kayong ipinakukulong. May mga pagkakasala kasi kayo. Ang pagkakasala nyo ay hindi lang iisang tao ang pinagkasalahan. Ang buong Pilipinas sa pinagkasalahan nyo. Pinairal nyo ang panlilinla, pinairal nyo ang kasinungalingan, pinairal nyo ang pagbibintang. Wala kayong pinagkaiba talaga. Talagang tropa kayo ni Sara Duterte. Ano naman ang nangyari sa impeachment ni Sara Duterte, sa impeachment trial? Nakakalungkot, ano? Dahil kitang-kita na yung katangahan ng counsel ng defense ni Sara. Patuloy pa rin sila sa pagpapaikot, no? Pinatatagal lang nila yung impeachment trial na yan Sa totoo lang, wala na talagang laban yan. Surrender na. Wala naman Butata ng butata, di ba, mga kapatid? Butata ng butata sila doon sa mga witness na taga-NBI, butata na sila Kakatuwa naman, pinipilit nila ibangon, dapan-dapa na. Ganyan yata talaga paglabanan, ano? Pero itong si Sara Duterte, napanood ko yung kanyang tunay na video, no? Ando pala yung si Suleika habang nagbibideo siya Sabi niya, Peg, huwag ka mag-alala. May kinausap na akong tao na pag pinatay ako, patayin din nila si Marcos, si Martin Romualdez at Liza. Yung ganong kaisipan, advance. Ano yan? Tamang hinala yan. Kasalanan niya. Natatakot siya. Magdadaldal ba naman ng kasiraan ng mga tao? Pagkatapos sasabihin, pag pinatay siya, patayin din. Buang. Diba? Kayo ba, magkukwento ba kayo ng kasiraan ng tao? Pagkatapos, maiisip niyong bigla, naku, baka ipapatay ako kasi siniraan ko. Kailangan mayroon na akong makausap na pag pinatay ako, patayin din. Di ba buang? Nakaw, para tayong ipinanganak kahapon lang. Diyos ko po, ano? Inunahan na. Hindi niya iniisip, hindi tanga yung mga pinagbantaan, hindi rin tanga yung mga nakapanood, at hindi rin tanga ang social media para hindi kumalat, no? Sa dami ba naman ng FB users, ng internet users, nakapo, Diyos ko po, patawarin. Sara, bakit ka naging tanga? Huwag daw mag-comment dahil magkakapera ako, lul. Mag-comment kayo! Sabihin niyo yung gusto niyo sabihin! Mailabas niyo man lang yung katangahan ninyo sa mundo. Sabi ko nga, di ba, bardagulan ba gusto niyo? Hindi ko kayo mumurahin. Ayoko na magmura, no? Ayoko na magmura. Kasi pag minumura yun, lalo kayong sumisigla ha? May bago na namang strategy ngayon si Aling Marie para sa inyo mga DDS. Tatawanan ko lang kayo sa tawa ko lang, inis na kayo Sino kaya titirik sa atin? Okay, manood lang kayo dyan. Hindi ko kayo awayin. Dahil ang gusto ko, idilat nyo yung mga mata nyo sa katotohanan. Okay. So, amuyin mo, tae ko raw. Di amuyin mo. So, yan po mga kapatid, no? Napanood natin yung mga ginawa ni Sara Duterte na mga pagsasalita, pagsisiwalat ng kung ano-ano at pinuruhan niya pamurahin si Kong Chua, si Kong Joel. Nakaw. Kung si Kong Joel nga, hindi na lang nagdemanda, madadagdagan kasi yung kaso ni Sara. Kasi ang hinahanap ko po kay Sara is yung kanyang habang siya'y nagsasalita, dapat meron siyang ipinapakita. Eto nasa aeroplano kami, magkatabi kami ni Martin Romualdez. Ganito, sabi niya sa akin, wala daw pera, dapat meron ka maipakitang ganyan. Pero kung
Walkie-talkie lang, Sarah. Naku naman, nakakaawa ka naman, Day. Nagmukha ka tuloy luka-luka. Talagang luka-luka ka na. Eh bakit? Eh daldal ka ng daldal sa harap ng camera, naka-video ka. Eh yun namang inaaway mo nanunood sa'yo. Eh, sasabihin nung nanonood sa'yo na sinisira mo. Ito, luka-luka. Nasa kaya ebidensya nito? Sinisiraan ako ng todo Kahit yung sinabi niya na sinira daw ni Congressman Joel Chua yung kanyang pangalan, nasaan? Anong sinira? Bakit hindi pinakita? Nung hindi na makatiis yung demonyo sa loob ng katawan ni Sara Duterte, ayun na, nanggigil na. Sa totoo lang, gusto niya na umiyak sa galit nun nung nagbibideo siya. Kaya lang, tinitimpi niya. Kaya ang ginawa niya, sinunod niya na yung bulong ng demonyo. Bantaan mo, takutin mo. Ayun, nangyari na. Ngayon, harap ka ngayon sa impeachment. Harap ka ngayon sa double-double na kaso mo. Kasi ang kulit mo no? Kulit mo, Sarah. Alam mo, Sarah, hindi ganyan ang gumaganti. Hindi ganyan ang lumalaban. Dapat quiet ka lang. Dapat hinintay mo na may pumatay sa'yo. Para kumilos na yung iyong inuutusan. Boba ang number 1. Sipin mo, para mo na sinabing, maghanda na kayo at kayo'y ipapapatay ko. Parang ganon, ano? Binigyan mo pa, inimbrihan mo pa yung ipapapatay mo para makapag-ingat sila. Sus Mariosep, hindi ka naman ipapapatay ni PBBM kasi si PBBM, si Martin at si Lisa, meron pa yung takot na madungisan ng dugo ang kanilang mga kamay. Ang sabi pa niya, mamamatay tao daw si Martin. Ay, nag-iintay ako ng ebidensya doon sa sinabi niya kung sino yung pinapatay. Lamok yata, lamok. Okay, so, ang akin pong pananaw sa impeachment case ni Sara Duterte, dahil magagaling talaga yung mga witness at yung mga prosecutor, no? So, sabi nga ni attorney Ligutan, no? Kahit daw ano na ang i-file, no? Ito, sandali po Itong ating inano kanina, ayan. Okay. Ayan. Grabe daw ang pagkain ni Attorney Ligutan sa mga wait lang yung aking kaninang pinost regarding sa eto. Ang sabi nga ni Attorney Ligutan, nakalimutan yata ni Sara Duterte, wait lang. Ayan. Ay. Thank you, anak. Sorry po, pawala-wala yung signal ko. Sandali lang po. Ito po ang sabi, sabi ni Attorney Ligutan,
The defense might be forgetting that this is an impeachment court, whatever the DOJ and the court might rule on. The same complaints filed by the NBI against the Vice President has no bearing to these impeachment complaints. Nothing to do with the issue whether the Vice President betrayed the public trust. Ayan. Ang ibig po sabihin, sabi ni Attorney Ligutan, nakalimutan yata ng mga defense ni Sara na nasa impeachment court sila. At kahit anong maging patakaran ng DOJ at ibang korte sa parehong reklamo na final ng NBI laban kay Sara Duterte, wala itong bearing sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Kaya hawak ng impeachment court ang desisyon. So, sa impeachment ay sa court lang po ng impeachment, magkakaroon talaga ng tamang desisyon ang mga judge na senator dito. So, yan po ang ating masasabi dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Tapos eto po, ang sabi nga dito, eto, sabi nga, hindi umattend sa impeachment, hindi sumunod sa NBI subpoena, hindi sumunod sa mga COA rules, hindi umattend sa budget hearing. VP Sara does not respect the government of which she is a part. Bakit natin siya gagawing presidente? Bakit nga magagawing presidente itong masahol pa sa kanyang ama? Alam niyo, pag ito naging presidente, si Sara Duterte, masahol pa to sa tatay niya. No? Yan nga Hilig-hilig na magbanta. Yung tatay niya, ganun din sabi ng tatay niya, pag hindi kayo sumunod, patyun ko kamo. O, di ba? Eto si Sara Duterte. Ayaw niya na siya ay pakikialaman. Kaya ang gusto niya, siya ang reyna ng Pilipinas. Alam nyo, yun lang po naman ang ugali ni Sara Duterte. Yung walang makikialam, yung walang pupuna, yung walang sisita, walang kikibo kahit anong gawin niya. Yun ang gusto ni Sara Duterte. Kaya pati ang presidente, hindi niya nirespeto. Kaya pati ang presidente, gusto niyang agawan ng pwesto. Malas mo lang, Sara. Wala na. Ang salot ay hindi na makakarating ng 2028. No? Dahil hindi naman papayag ang taong bayan na hindi ka ma-impeach at hindi ka na magkakaroon pa ng karapatan na makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, kung yung kapatid mo na gustong maging presidente at nagsasabi nga, no? Hindi ko po alam kung ito baga ay fake or fact, no? Ang sabi, kapag makabalik kami sa Malacanang, hindi na namin bibitiwan at dudurugin ko ang buong angkan ni Bangag at mga Ilocano sa buong Luzon. Marami ng pagbabanta ang ginawa nitong si Pulong Duterte. Ay hindi ba't ang dami nilang banta? Ang sabi pa pupulbusin daw nila ang Ilocos, igagaya daw sa pagpulbos ng tatay nila sa Marawi. Ay ito naman si Sara Duterte, lang ulit na rin sinabi na ipahuhukay ang labi ng former President Ferdinand Edralin Marcos, no? Yung matandang Marcos. Tingnan yung mga ugali ng mga taong ito kung anong klase. Ito ba yung ayaw ma-impeach ng mga DDS? Mga DDS, okay na sa inyo yung pag-ugali ni Sara Duterte? Hindi kayo naawa sa buhay nyo. Alam nyo kayo, kahit na anong gawin ninyong pagtatanggol kay Sara Duterte, kahit anong gawin nyong pagmamahal kay Sara Duterte, sa mga Duterte, hindi kayo kikilalanin ng mga yan. Kahit iboto nyo pa ng paulit-ulit, kahit
hindi nyo na ipansin ng pamilya nyo, kahit ipagpalit nyo pa ang pamilya nyo sa pamilya Duterte, hinding-hindi kayo makakakuha na simpatya, tulong mula sa sarili nilang bulsa o pagmamahal na kagaya ng binibigay ng pamilya nyo sa inyo. Dahil kayo ay ginagamit lang ng mga Duterte. Kayo'y binabayaran lang ng mga Duterte. Kumbaga sa mga aso, kayo'y may utang na loob sa mga buto na inihahagis sa inyo. Kaya pwede ba, mga DDS, kaawaan nyo ang sarili nyo dahil sa ginagawa nyo yan, nakakahabag na kayo. No? Kakahabag na kayo. Wow, pupulbusin niya raw. Eto na. Si Robin Padilla ay kakasuhan na ng CIDG, no? Ayan. So, kawawa naman to si Robin Padilla. Bumalik na naman sa pagiging niya. Ang CIDG Director Police Major General Robert Morico II, tapos na ang kanilang investigation at lumalabas na pinagplanuhang maigi ang paglabas ng senador sa Senado noong May 14. Ibinigyan din ni Morico na may isa pang sasakyan ang bubuntot sa kotse ni Padilla na napagdalamang security escort at backup. Samantala, nagbabala naman ng CIDG na wala silang sasantuhin sa pagsasampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas at kanilang ipatutupad kung ano ang nararapat. Yan. So, hanggang kailan na lang kaya si Robin Padilla sa pagiging senador? Dahil ngayon, pag sila'y nakasuhan, warrant of arrest agad. Wala, hindi natin masisisi si President Bongbong Marcos kung ang mga ahensya na nasa ilalim ng pamamahala niya kumikilos talaga ngayon. Wala sobra na Hindi rin natin alam ang kalooban ng presidente, no? At doon sa nagtatanong kung ako daw ay kinikilala ni President Bongbong Marcos, alam nyo, hindi ako naghahanap ng simpatya mula sa kahit kaninong politiko, no? Ang akin ditong laban para sa bayan, para sa mga mamamayan na hindi makapagsalita, no? Kaya kayo mga DDS, sorry na lang kayo. Alam nyo, hindi nyo ba napapansin? Hindi ko na nga kayo sinasagot sa mga salita nyong BBM ako, pinklawan ako, Ay nako, kung sino-sino ang nakikita ko na gumagawa ng kabutihan sa bayan na napapakinabangan ng mamamayang Pilipino, syempre, susuportahan ko. Kasi hindi ko gustong mawala ang magandang pamamahala ng isang politikong matino. Kung kagaya rin lang naman ni Sara Duterte, ang namamahala, nakapaw, mauunan na talaga ako na magmarcha sa kalsada para pagsigawan. Itapon sa bundok ng tralala si Sara Duterte dahil walang kwenta na paupuin sa gobyerno ang ganyang klase ng tao. No? Wala Ano mapupulot nyo kay Sara? Kabubuhan, katangahan, pagiging mayabang, pagiging bayolente, no? Pagiging sinungaling, no? Sabi niya nga doon sa kanyang video, hindi lang daw siya kumibo, hindi lang daw siya nagsalita. Hindi ka nagsalita, Vice President ka? Marami ka palang naiintindihan. Ay bakit hindi mo pinaglaban noon pa man ang iyong alam mo, Sara, sana ang ipinaglaban mo talaga yung kapakanan ng taong bayan hindi yung dinagdagan mo pa ng katarantadahan mo no? Alam mo, hindi mo dapat hindi ka dapat nakipag-away dyan sa mga kasama mo sa gobyerno. Ang dapat ginawa mo, nakipag-usap ka, nakipagmabutihan ka. Ang layo-layo pa kasi ng 2028, mahina ka Kung kinaibigan mo muna sila, kung kinuha mo muna lahat ng kanilang ginagawang katarantaduhan at pagdating ng eleksyon, saka mo sila ibinulgar, di may pag-asa ka. O, di ba? Wala Kundangan ka ba naman tanga? Kundangan ka ba naman bobo? Layo-layo pa, nag-announce ka na, hindi mo alam saan katutak yung harapin mong kaso. Sus Mariosep. Di ba?
Ayan ang minana sa'yo ng mga DDS, ang katangahan at kabobohan. Kaya hindi ka bagay maging presidente. Ibibenta mo ang bayan, sigurado yan. No? Para lang makuha mong gusto mo. Ha? Hmm? Paano kung alokin ka ng China na ibibigay sa yung kalahati ng China kapalit ng Pilipinas? Baka tuluyan mo nang ibigay ang Pilipinas. No? Ha? Kasi usbaw ka eh. Hindi ka marunong eh, ha? Umupo-upo ka sa gobyerno, wala ka naintindihan kung paano ang mga galawan. Hindi, nandito ka sa national, wala ka sa Davao. Sa Davao, kayang-kaya mong paikutin ng mga tao doon. Pag hindi sumunod, patay. Pag hindi sumunod, dudukutin. Pag hindi sumunod, itatapon lang sa dagat, nakasimento pa ah. Takaw! Yung mga ibinulgar sa inyo yung mga witness sa ICC, sa EJK ni Duterte, naniniwala ako doon. Talagang hindi talaga kayo titigil hanggat hindi nyo nakukuha ang Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito na ang tatay nyo ay naumpisa ng ipakulong, malamang kayong mag-aama ay sunod-sunod na dahil sa ginagawa nyong ganyan. Puro kayo banta, puro kayo kayambangan, puro kayo pangarap nyo umupo, kaya pangarap nyo rin na ilubog ang Pilipinas, pangarap nyo din na maghigante. Puro paghihigante ang gagawin nyo. Noon nga, ang sabi, si BBM maghihigante, pero hindi pala, ang nangyari, hindi niya kinonsinte ang mga katarantaduhan ng mga Duterte. Doon naman ako humanga, no? Doon ako humanga sa PBBM, sa ginawa ni PBBM. Instead na konsintihin niya si Sara Duterte dahil katim niya yan, kaalyado niya, hindi niya kinonsinte. Kaya siguro pinag-initan siya ng gusto. Ang gusto rin siguro ni Sara ay spoiled siya ni PBBM. Sino naman yan para i-spoiled? Sino ka naman? Kung si First Lady nga, hindi niya ini-spoiled, ikaw pa. Sino ka ba? Aray ko. Okay. At eto nga po, ayan. Senator Padilla at iba pang individual pinasasampahan ng PNP-CIDG ng reklamong obstruction of justice sa DOJ. Yes, Pia Cayetano at si Alan Cayetano kasali dyan. So, yari-yari na kayo, no? Hintayin namin yan. Eto pa, no? Nako, kayong mga DDS, mga tunay na mga magnanakaw. Ninanakaw nila yung mga picture ko tapos gagawa sila ng mga kwento. Ito naman si Banat Bay, gago rin, no? Ayan, no? Pinipilit niya mag-resign si PBBM. Tanga ka ba, Banat Bay? Sino maniniwala sa yung kalbo ka? Tangina mo, Banat Bay. Suntukan tayo. Hayop ka. Napakayabang mo. No? Ikaw ang walang pakiramdam, hindi si President Bongbong Marcos. Kung sa pakiramdam naman, ang lakas-lakas ang pakiramdam ni President Bongbong Marcos, nakikita niya lahat yung mga pinagsasabi mo. Hintayin mo lang. Mga latak lang kasi kayo eh. Kaya, hintay ka lang. Sa mga pinagagawa niyo. Sige pa, murahin mo pa yung presidente. Ayos yan. Pagsigawan mo sa social media. Ha? Sabi mo, sabog nga. Sabi niya, BBM, mag-resign ka na. Pucha, mahiya ka naman. Sabog ka na. Wala ka nang pakiramdam. Wala nang nagtitiwala sa'yo. Sino may sabi sa'yo? Tangina mo. Kayo lang na mga Dutertards ang walang tiwala sa presidente. Kami, nagtitiwala kami. Kasi kahit hindi namin yan ibinoto noon, kahit nagalit kami dyan dahil sumama kay Sara Liu, sa pinakikita niya ngayon, nagtitiwala kami. No? Kaya ikaw, Banat Bay, putangina mo. Lumayas ka na ng Pilipinas, tangina ka. Kung ayaw mong mahawla ka rin, gago ka. No? Ikaw, Banat Bay, umayos-ayos ka, tangina mo. Ang daming yung troll ngayon, ha?
may isang building kayo na troll farm, putang ina nyo. Galing sa China yan. Tinitraining nyo yan, putang na kayo. Kaya ang dami-daming troll dito sa akin page. Etong mga hayop na to, tuwan-tuwa akong isabotahe. Oy, mga ulol. Mga gago. Kayo, hindi ko kayo aatrasan. No? Kaya ikaw, Banat Bay, tangina mo, kung wala kang magawa, magsuntukan tayo, animal ka. No? Ito, si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director of the National Bureau of Investigation. The second testimony presented by the prosecution in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. He was presented by Prosecution Counsel Amado Ligutan to testify before the impeachment court. Yung nagsasabi na may kaso si Attorney Lotok, maya kayo, hindi pa siya convicted. Kaya huwag kayong magpakasiguro sa inyong mga pinagkakalat sa social media, no? Ang isang tao na nakasuhan, kahit na nakakulong na yan, no? May trial pa yan. Ilang ulit na trial yan. Pag yan napatunayang guilty, saka lang yan ibababa na ang hatol talaga at tuluyan ang makukulong. Mga tangang DDS, hindi nyo naintindihan. Subukan nyo kayang ipakulong ang mga sarili nyo. Subukan ko kaya kayo ay idemanda ko. Alam, di ko kayo pag-aaksayahan ng panahon, ano? Alam ko naman mga troll kayo. Alam ko naman mga bayaran kayo. Alam ko naman mga puro kayo. Sa isang tao, 10 account ang meron sa inyo. Kaya, di ko kayo pag-aksaya ng panahon. Manigas kayo. At kahit anong gawin yung pambabalahura sa akin, hindi tatalab sa akin yan dahil hindi yan totoo. May mukha nga ako mailabas, kayo wala ha? Oo. Tingnan nyo tong mukhang to, no? Ano? Palag. Kahit anong gawin yung pag pambabasag ng trip, hindi nyo mababasag ang trip ko. Trip ko rin talaga kayong banatan. Ay nako, hindi ako magdidemanda, no? Hindi, wala sa vocabulary ko yung magpahirap sa sarili ko ng ka-attend ng hearing nyo, no? Sino kayo? Alam ko naman, pag kayo nabalitaan yung kayo kinasuhan, nawawala na kayo isa-isa, hindi ko ay paghihirapang hanapin, mga tanga. Sino ba kayo? Okay. So, ayan, ano? Si Attorney Lotok po ay mahusay ding abogado to, no? Kaya ako'y natutuwa. So, ayan. Sabi ni, guilty si Sara Duterte dahil may intention siyang pumatay at may kakayahan siyang pumatay at may saltik siya. At sabi naman ng isa, hindi siya guilty kasi mali ang petsa at kulay red ang tinta ng ballpen. Ay, naku, ang babaw naman ang kaligayahan nito. Sus Mariosep, naku po, ewan ko. Tama ka, Banat Bay. Nag-inarte lang talaga si Sara Lee. Eto, pakinggan niyo po si Banat Bay. Patarantaduhan po yun, hindi po totoo yun. At hindi rin po totoo yun na gumigimik lang na kaya pupunta doon para takutin. Hindi. Nagkataon lang kasi, una, doon na nagkakasama-sama. Tandaan ninyo these are different law firms. Yung nag-handle ng impeachment niya, magkakaiba yan. May kanya, eto mga to, hindi lang naman yan Nagsalita ang bobo. cases. Kasi law firm yung mga yan eh. Hindi naman po yan yung mga katutal ni Jesus Palsis na walang case. Hindi yan yung mga ganong klaseng tao. Ay, hindi na pala siya abogado ngayon. Suspended nga pala yung animal. Tama, suspended. Di ba? Hindi yan yung mga ganong tao. Ito yung mga bisin tao. So, para magkasama-sama yung mga abogado, nangyari yun sa impeachment. So, VP Sara Duterte took that for her advantage. Alam mo. Imimit ko na kayo dyan. Hindi dahil sa kahit anong optics o theory ng mga gagong, mga political propagandista ng mga kaliwa. Hindi. Kasi yan ang pinapalabas nila eh. Pumunta naman pala. Di pa umatin. Pumunta naman pala. Gimmick yan para taudin mo. Alam mo, Banat Bay, nuno ka ng tanga. No? Anong kinakata mong law firm? Lahat naman ng abogado ngayon, nasa law firm. Tanga ka ba? May kanya-kanya silang business, may kanya-kanya silang opisina.
At yan sa law firm na yan, marami silang abogadong magkakasama dyan. Natural, makikipaglaban ka sa baliw, syempre, dapat ang lalaban matalinong abogado, no? Dahil yung mga abogado ni baliw, si baliw lang din ang pumili niyan. Bayad ang pinili, no? Hindi ang ipanalo ang kaso. Bakit? Sa isang upuan, magkano ang bayad? May acceptance fee yan, malaki. Pagkatapos ng acceptance fee, yung pagtindig, kada hearing, may bayad yun. Sa paggagawa ng papel, may bayad yun. Tanga! Kayo, mga DDS, naintindihan nyo ba? Bawat abogado, no? Basta malaki ang bayad, ipanalo man niya o ipatalo niya ang kaso, nasa sa kanya yun, basta may bayad, no? Ngayon, dahil mga bobo nga, syempre, patatagalin nilang impeachment para meron silang kita kada tindig. Kada trial may bayad dyan eh. Bakit? Kahit nga kapatid mong abogado, babayaran mo eh. Kada tindig sa trial ng mga abogadong yan, may bayad dyan. Malaki. Kaya of course, matalo-manalo, bayad sila. Yun nga lang, binabalibang ng laptop ni Sara Duterte ang nagpagbobo ang abogado. Diba? So, pakikipagsapalaran para kay Sara Duterte, ang pagkuha niya sa mga abogado niya yan, yung mga defense na yan ni Sara Duterte, defense lawyer, yan ay pakikipagsapalaran din lang kung maipapanalo o matatalo ang impeachment case niya. Pero yan ay dahil sa bayad, kaya pumupwesto mga yan, na kahit bobo sila, kahit nabubutata sila, laban pa rin. Pera yan eh. Saka nakakita na abogadong hindi mo babayaran, yun lang namang mga PAW, public attorney, ang walang bayad. At makakasiguro ka talagang ipaglalaban ka ng PAW. Kahit saan ka makarating yung PAW, talagang ipinaglalaban. Kasi ang umiiral sa PAW, yung kanilang paninindigan, yung kanilang prinsipyo, yung kanilang paggamit ng tama ng pagiging abogado, yung degree nila ang iniingatan nila, no? Kaya mas okay nga na kung sa mahihirap nagkataon ang ganitong mga sistema ng PAW na lang ang inyong asahang abogado, wala talaga pong bayad. Istorya nyo lang na mabuti kung anong nangyari para madali niyang maintindihan kung paano kayo paglalaban. Ito, yung prosecutor natin, yung mga lawyer dyan, dito sa impeachment, hindi lang sila matatalino, mababait pa, no? Itong mga defense lawyer ni Sara, puro soberbio. Puro objection na lang ang naririnig mo. Mga ngatwiran, parang mga bata lang ang katwiran. No? Paulit-ulit. Minsan napipikon na rin. Ay, nako. Pagka ganyan, ipilitin nila na maipanalo si Sara, hindi nila naisip kung gaano kabigat ang kasalanang ginawa ni Sara Duterte. At isa pa, hindi naman yung mga senador talaga ang may gustong ma-impeach yan si Sara Duterte. Ang may gusto talaga taong bayan. Taong bayan ang may gustong ma-impeach na si Sara Duterte dahil ayaw na naming makita ang pagmumukha ni Sara Duterte sa gobyerno. Walang kakwenta-kwentang makita ang pagmumukha ni Sara Duterte. Dumadaan ang bagyo, dumadaan ang lindol, dumadaan ang lahat ng kapahamakan ng kanyang mga kababayan. Nasaan niyang hudas na yan? Pumupunta ba? Wala na, nakaburol na bago niya puntahan.
Ginagamit niya pa sa pamumulitika. Kaya walang iyayan si Sara. Wala kayong mapapala dyan, mga DDS, oy. Ha? Kung inutos sa inyo na trabahuin nyo si Aling Marie para mapahinuhod ninyo, nagkakamali kayo. No? Ha? Kakaawa kayo. Ha? Hindi nga yata kayo makabili ng gatas ng anak nyo eh. Wala na kayong inatupat kundi bantayan si Aling Marie. Maghanap buhay na lang kayo. Huwag nyo na pansinin si Aling Marie dahil si Aling Marie patuloy na makikipaglaban. Patuloy na lalaban. Hanggat nandyan ang mga Duterte, nandito si Aling Marie lalaban at lalaban. Karapatan ko to. Ninanakawan din ako. Ha? Para sabihin ko sa inyo yan, mga DDS, kung kayo hindi nyo pansin yung mga ninanakaw sa inyo ng mga DDS senator at ng mga amon yung Duterte, wala kaming pakialam, no? Basta ang mahalaga, ipaglalaban namin ang bayan, ipaglalaban namin ang tama sa maling gawain ng mga Duterte at ng mga DDS na kagaya nyo. So, mag-ano na lang kayo, magpakasawa na lang kayo sa pambabalahura. Aha. Sabi nga ni Attorney Ligutan kay Attorney Loto, kilala mo ba yung respondent? Si BP Sara sa kasong ito? Why do you know her? Sabi naman ni Attorney Loto, yes, Your Honor, she is the incumbent Vice President of the Philippines. So, ayan. Sayang, sinayang ni Sara Duterte, no? Sinayang yung pagiging Vice President. Binigyan na siya ng pagkakataon, eh. Hindi pa nakontento. Yan ang paliwanag na taong walang kontento sa buhay. Sipin nyo, mga kapatid. Kaya siya nakipag-teammate kay BBM noong 2022. Alam niya na matatalo siya ni Attorney Leni Robredo. Yan si Sara Duterte. Alam niya na matatalo siya. Kaya ang ginawa niya, si PBBM ang pinili niya at inudyokan nila na magpresidente. Sila ni na Gloria Arroyo. Then, nagkaroon nga yan ng 6 months, 3 months to 6 months, siya na ang uupo bilang presidente. Ang sistema mo, natural. Kahit ako lumagay sa kalagayan ni Mr. President, no way ka, Sara. Hindi kita pagbibigyan sa gusto mo. Bakit? Kung yung tatay mo, pumatay ng pumatay, ikaw pa kaya? Kaya wala. Sa nangyaring yan, nagpakita talaga si Mr. President na walang tiwala sa mga Duterte. Hindi naman nila kaalyado yan noon eh. Ang kaalyado talaga ni Duterte, si Cayetano. Kaya hanggang ngayon, ayan si Cayetano. Suksuk buto. Kahit saan pumuntang mga Duterte, andun siya kahit na nga mapahiya na siya, kahit kasuklaman na siya, kahit napakamag-anak pa niya ang mainis na sa kanya, Duterte pa rin siya. Kasi nagbabakasakali siya na magkaroon siya ng pwesto sa piling ng mga Duterte, no? Kaya wala. Anong sabi ni Sara Duterte? Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yun nangyayari sa Senado na nabibigyan ng aral ang mga pasaway. Magandang yun. Magandang salamin ng leadership ni President Bongbong Marcos yun. Sipin mo, naipakulong niya yung mga magnanakaw, yung mga sinungaling. Ikaw nga, susunod ka na rin eh. Kung si Sara man ay ma-impeach, dapat si Sara ay makulong pa rin. Sa mataas na hukuman, mahatulan pa rin. Yan ang dapat dyan. Kasi sobra na yan. Hindi lang po impeachment ang nababagay kay Sara Duterte.
bagay din sa kanya ang tuluyan ng maipakulong. Kagaya nitong may hawak ng pogo na nanloko sa ating gobyerno, no? Niloko ni Alice Guo ang ating gobyerno. Alam nyo ba sa Malaysia, kapag nalaman ng Malaysian government na sila ay niloko ng isang dayuhan, no? Kasi ang trabaho po ng mga nahuhuli, yung mga walang kontrata, walang visa, bagkus ay TNT. Tapos, ang nangyayari po, chap-chap lang yung passport. Tatawid ng Singapore, mga 10 days, balik uli, tatawid uli ng kung saan namang lugar, balik uli. Yun po, kung ilang taon na ganoon ang naging sistema ng isang dayuhan doon sa lugar na yon, bibilangin ng gobyerno yon. Kung 10 taon o ilang taon mong niloko ang gobyerno, ganun din po yung bilang ng latigo na tatama sa katawan mo. No? Yan po ang parusa. Eto si Alice Guo, maganda pa nga, walang latigo dito eh. Andun siya. Nakakulong siya, kumakain siya, no? At naghihiring pa rin or nahatulan na talaga siya na guilty. So, tuloy-tuloy na talaga. Ito namang mag-asawa itong sa tawag dito, sa flood control project, yung mag-asawa, di rin niya nag-isip, nasilaw din sa pera, kaya pati mga anak nila ngayon, naiwan na, no? Oo, mapera. Maraming perang naiwan sa pamilya, may mag-aasikaso doon kasi may pera. Pero yung aruga ng magulang, pagmamahal ng magulang, yung malaya ka na naipapasyal mo sa mga pasyalan yung anak mo, yun ang nawala sa kanila. Ang sakit, no? Pero nangangarap pa rin na maging presidente si Sara Duterte dahil pangarap nila na makalaya pa. Ganyan din si Revilla, ganyan din si Estrada, ganyan din si Marcoleta. Pangarap talaga nila. Tsaka yung mga natitirang DDS senator na nakikipaglaban sa impeachment, yan, nangangarap yan na maging presidente si Sara Duterte para magkasama-sama ulit sila ng mga magnanakaw. Nanakawan ulit nila pag nagkasama-sama sila ang Pilipinas. At si Sara Duterte, paghihigantihan lahat niyan. Kaya nga ang mga DDS, ginawa na siyang panakot eh. Parang aswang na si Sara Duterte, di ba? Ipinapanakot ng mga ulaga. Lagot ka sa 2028, magtago ka na. Mag-ingat kayo sa 2028. Abangan namin 2028, utang ina nyo. Si Diskaya, mag-asawa ni Diskaya, Luigi Maranyan, yun. Yun ang sinasabi ko. Naintindihan mo na? Mag-asawa ni Diskaya. Yung kontraktor na magnanakaw, na tao ni Duterte, na amo ninyo. Naintindihan mo na? Yan. Ayoko, i-shoutout ka. Trililing ka pala eh. May tililing ka. Yun, mga kapatid, no? Kaya, yan si Diskaya, yung mag-asawa ni Diskaya. No? Sila ay nag-iintay na maging presidente Sara Liu. At yan din ay inintay ng mga DDS. Ipinapanakot nila. Bakit? Aswang ba si Sara Liu? Talaga bang baliw si Sara Liu para katakutan? Mamamatay tao pala talaga. Kaya sorry na lang kayo. Imbis na pagandahin yung pangalan ni Sara Liu, lalo yung ibinabaon sa kapahamakan. Pinagmamalaki niyo yung si Sara Liu ang tatay niyan, mamamatay tao. Si Sara Liu, lustador ng pera ng bayan. Itong mga putang inang DDS at mga tanga, instead na
Hindi ganyan ang aming Sara. Mabait siya. Ganun na lang dapat no? Uy, Aling Marie, wag mo naman kawawain ang aming Sara. Wag mo naman awayin. Wag mo, dapat ganun kayo Tangina niyo, tatangan niyo. Lalo niyong sinira sa taong bayan ang inyong amo sa pamamagitan ng inyong paggamit ng pananakot, no? Isipin niyo, ginagamit niyo bakit hindi na lang kayo? No? Bakit hindi na lang kayo manakot? Bakit gagamitin niyo pa si Sara sa pananakot? Talaga bang mamamatay tao yung inyong amo? Talaga bang baliw yan? Talaga bang siraulo yan? Nasa inyo yan. Kayo na mismo ang nagpapakilala na si Sara ay hindi dapat pagkatiwalaan ng bayan. Yun. Naintindihan nyo na ang pinagagagawa nyo sa buhay. Ang puno ng mga diskaya ay si Duterte. Kaya kung hindi mo alam, ayan, pinapaalam ko sa iyo. Yan. Yan, hindi mo alam na ang flood control project ay nagsimula kay Duterte. Kita nyo, binabahaan Davao. Kasi pinabayaan ni Duterte. Ang mga kontraktor niya, sila Bongo. Yan, mga kawatan yan. Diyos mio. Ayan. Si Levy Baligod, Attorney Levy Baligod, may arrest warrant na rin galing sa Makati Court. 18 Marites, susunod na. Ayan, nakaw, yari kayo. Sinasabi na sa inyo, yayabang nyo kasi. Huhuy. Nakakatuwa, no? Ang yayabang. Sabi nga ni Senator Bam, you deny it in your answer. I don't remember seeing that. Ayan, sabi naman ni Binluan, all allegations were denied. Denied na lang kasi wala na natutuldukan na sa bawat debate nila, natutuldukan kaya denied na lang ng denied, no? Kaya wala na talaga, nakakahiya na. Sa mga taga Dasmariñas City, Dasmariñas Cavite, boto nyo po si Sir Lay Ordenes, no? Siya po ay nakapag-file na ng kanyang candidacy, no? Wait lang, nahanap ko yung kay Sir Lay. Si Sir Lay Ordenes po, siya po ay paglalaban yata sila ni Mayor Jenny Barsaga sa Dasmariñas. Ngayon, may election po, special election, dahil nga nawala si Meow Meow. Tinanggal si Meow Meow di nawalan ng ayan. Sabi po ni Sir Lay, notarized today in Dasmariñas Law Office Certificate of Candidacy or COC, Certificate of Nomination and Acceptance, ONA, sworn list of authorized signatories, sworn proof of authorization to submit. Yan po, sa mga taga Dasmariñas, kung gusto nyo po kayo ay safety, kayo ay ligtas sa korupsyon, si Sir Lay Ordenes po. Sir Lay Ordenes. Dati po siyang ito po. Ayan, dati po siyang commander. Commander Lay Ordenes, Naval Special Warfare Officer, Defender, West Philippine Sea. Ayan, no corruption, tapat sa bayan, tuloy ang laban, serbisyong tunay. Yan po, sa Dasmariñas, Cavite. Yan po, mayroon po diyang eleksyon ngayong August po yata ito, no?
At ayan. Okay. Aha. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga taga. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga taga Puerto Princesa, Palawan, na ngayon po ay umaten ng ating pagtitipon about municipality of Kalayaan at ating po mga concerns of West Philippine Sea. Po si retired Navy Commander Alexander Aguilar Ordenes, dati po ako Operations Director ng Naval Forces West. At ako po ay isa sa mga mapalad na nakapagtrabaho at naglingkod sa ating pong mga kababayan at tumira yan po sa ating mga isla, mga detachment stations as a former Coast Guard station commander and at the same time a naval officer working for Naval Forces West and Western Command. Inaanyayahan ko po at tuloy po ang ating panalangin para sa ating lahat. Supportahan po natin ang ating pamahalaan, ating pong local government, ating pong mayor, ating pong vice mayor, ating pong mga councilors po sa Municipality of Kalayaan, Province of Palawan. Sana po ay maalala po natin ang ating matutunan na ipagmalaki ang ating magiging sovereign sa parte nito ng Pilipinas dahil sa pamamagitan po ng ating pagtiwala sa ating pinuno tayo po ay makakatulong sa ating bansa para sa West Philippine Sea. Maraming salamat po. Yeah. So, siya po ay matagal na nagbantay sa ating West Philippine Sea. More than 10 years, ano? At ngayon po, siya ay tatakbo bilang congressman dito sa 5th District ng Cavite sa Dasmariñas, no? At ang mga katunggali niya po yata dito ay yung nanay ni Miao, no? At saka yung iba pa na makakalaban niya. Ito po yung special election. So, pero pagdating po ng 2028, meron din po siyang plan. At para sa akin, mas maganda yung mga bagong mukha sa ating gobyerno na kilala naman natin, no? Hindi po ako mag-susupport sa hindi ko kilala ang karakteristik, yung ugali, yung mga galaw. Hindi po tayo pipili ng magnanakaw, sinungaling, no? At saka yung mga tamad, no? Ayaw natin ng tamad. Tingnan niyo po yung aming LGU dito, napakasipag ng aming mayor, napakasipag niyang gumawa at tumapos ng mga proyekto. Sundin ang ginugusto ng mamamayan ng General Trias. Kaya po gusto ko rin po sa mga kongresista natin, yung mga kilala natin, no? Kaya nakakatuwa po na suportahan sila. Huwag na po tayo sumuporta sa alam nating mga DDS. Dahil yung mga yan po ay gamit ni Sara Duterte para manatili sila sa gobyerno. Lahat po ng sumasamba sa mga Duterte, huwag nating iboboto pagdating ng 2028 sapagkat sila ang kasangkapan ni Sara Duterte ng mga Duterte para manatili sila sa ating gobyerno. Ngayon, kung yan pong mga yan ay hindi na makakaupo, matatahimik po ang ating bansa. Mawawala na po ang mga magnanakaw, yung mga dinastiya, yung mga trapo, no? Huwag nating tangkilikin yan. Itapon na natin yung mga yan sa kanal. Huwag na nating iboto. Yung kanilang mga pangalan, itapon sa kanal. Gaya ng mga Cayetano, Villar, di ba? Ang dami nila, no? Yan po ay hindi na dapat na panatilihin sa ating gobyerno dahil yung mga yan ay mga naging salot na sa pamumuhay ng mga Pilipino. Eh bakit? Eh grabe ng yaman ng mga yan mula sa pera natin. Ha? Lalo na yung mga land grabber na yan, ano? Kaya wag po nating iboboto basta't ang tunog ay Duterte. Wag na po nating iboboto. Wala pong kwenta na iupo ang mga iyan sapagkat
magiging tulay ng mga Duterte yan para manatilit mamayagpag sa ating national government. Kung gusto nila, doon sila sa Davao. Doon sila, no? Yan, sila Cayetano, doon kayo, Cayetano, doon kayo sa Davao. Doon kayo nababagay. Ha? Kayong mga sumira na reputasyon ng gobyerno, doon dapat kayo. Yan po, mga kapatid. At pagdating po ng 2028, tingnan po natin mga bagong mukha na tatakbo. Yun na lang po. Bigay natin sa kanila naman ang pagkakataon na manungkulan. Madali po ang magpatalsik ng umuupo na pasaway kesa ipagpatuloy ang mga dati nang dapat ay pinatalsik na noon pa. Hindi na dapat yan nakakapagpatuloy ngayon, no? Kaya atin na pong putulin ang lagi na lang pagboto. At saka wag po tayong pasisilaw sa kaunting halaga. Dahil yung konting halaga, ang kapalit niyan ay 6 na taon na pagdurusa. No? Ang senador ay 3 taon. Papalit-palit sila, kaya umaabot rin ng 6 na taon. No? May eleksyon. After 3 years, may eleksyon sila. Palit na naman. Ganun po. Kaya po, madali po ang mag-upo, pero piliin natin. At madali rin naman magpatalsik kapag nakita natin ng mga magnanakaw, sinungaling, mapanggulo sa gobyerno. Madala na po tayo kay Robin Padilla. Madala na po tayo dito kay Cayetano at Pia. Madala na tayo dito sa mga bilyar. Ang tatahimik nila, no? Kasi meron silang mga itinatagong anomalya. Yan. So, yan po mga kapatid. Basta po, pagdating ng eleksyon ng 2028, baguhin na po natin ang sistema ng ating gobyerno. Tayo naman po may karapatan na magbago eh. Kasi nakasalalay sa boto natin yung mga yan. No? Kung hindi tatanga-tanga yung boboto, eh hindi sana magkakaroon ng ganitong gulo sa gobyerno. Eh, mga tanga eh. Mga patay gutom. Nabili yung mga boto nila. No? Lalo yan, mga DDS. Karamihan naman dyan, patay gutom. Ay, aminin nyo. Tiyagaan nyo nga kay Aling Marie para lang kayo kumita di ba? Sige lang, comment kayo. Kung magkano man ang kita nyo dyan sa comment nyo, di sige lang. Para natulungan ko rin kayo, no? Ha? Sige lang. So, yan po, mga kapatid, no? At, ano pa yung isa? Wait lang po. Nakakatuwa naman. Ayan. Ayan. Hindi daw dapat makaboto sa impeachment ang absent at suspendido na senator kahit manood bawal. O, dapat lang. Dapat lang. Ayan, no? Sabi nga ni Sermon Tulfo, dahil dumating sa Senado kahapon si Attorney Zuleika Lopez, nagpahanda ng full catering service si VP Sara para sa buong defense team. Naka-schedule kahapon sa impeachment trial ang Chief of Staff na si Sara, pero hindi na isa lang because the NBI testimony took the whole day. Sabi ni Tweety, hindi papayag si VP na magutom si Zuleika, kaya punong-puno ng pagkain ang kwartong inlaan para lang sa defense team. Kung pwede pa nga raw, ayon sa aking naughty birdie, ayaw ni Sara na madapuan si Zuleika ng langaw. Ay, ang tindi naman magmahal ni Zara Liu. Anak ko, ewan ko sa inyo. Nakakatuwa naman ng mainlove ang baliw. Ay, nahawa na rin. Yan, ayan po ay post ni Sir Ramon Tulfo. Ako po ay naniniwala dito kay Sir Ramon Tulfo. Naniniwala ako dito. Mahusay na journalist. Yeah.
kadiri kayo, oy, pera namin yan, ipinanlalamon nyo, mga leche kayo. Okay, no? O, kakatuwa. Kayo na po ang bahala. Kung ano man ang inyong masasabi dyan, ano? Ayan. Nako, dapat lang. Sino raw ang pangalawang sabi ni Robin Padilla, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Sabi naman. Di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, abay tanga. Sino daw ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Bakit kailan ba naging Vice President si Rodrigo Duterte, Robin? Si Robin, nakakabwisit. Tangan-tanga. Ay, nako, sis Mariosep. Alam mo, Robin, ang komunista, yan ding amo mo. Mga komunista rin yan. No? Nagtanong si Robin, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sagot naman ni Sir, sino po, sir? Tanong niya, sagot niya. Di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di tanga. Magsasawa ka na lang sa katangahan nitong mga leching to. The Makati City Regional Court, RTC Branch 148 has issued an arrest warrant for Attorney Levi Baligod, the lawyer who represents the 18 former Marine bagmen in facing 2 counts of cyber libel. Ayan, nakayari ka Baligod. Sign nga natin to. Ayan na nga, meron na nga dito, warrant of arrest. Warrant of arrest na siya. Ito, warrant of arrest niya. Yan. Yan po, no? Tapos eto naman, hindi na ikatatawag ng prosecution team si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte at si House of Representative Sergeant at Arms Captain Belinda Bello para humarap sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, lead counsel para sa House Prosecution Panel, hindi na kinakitaan ng pangailangan na paharapin pa si Lopez ngayong gabi. Dapat sana ay isasalang sa witness stand si Lopez para tumistigo sa Article 4 o grave threats ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi naman talaga dapat nang paharapin niya sa Zuleika, magkakalap lang ng kabubuhan yan. Pati naman, nakaw, hindi na, mamaya, mag-inarte na naman yan, iyak-iyak na naman yan. Tapos habang naiyak, magpapakuha ng picture. Nakato, ay, Diyos mio. Hindi na dapat, no? Wag na dapat talagang paharapin yan. Hindi rin naman niya magsasalita ng tama at totoo. Basta tao ni Sara Duterte, puro kasinungalingan na lang ang lalabas dyan at puro na lang depensa sa mga katarantaduhan ni Sara Duterte. Ipilitin nilang iligtas si Sara Duterte sa impeachment. Pero ang katotohanan, wala nang ligtas. Wala na. No? Ang kulit talaga ni Binoy, makulit talaga yan. Nako, matutuwa kayo dito sa mga papuri ng mga DDS kay Good afternoon. kay Season, no? Tong lawyer ni ito si ayan, si Escudero. Ito si Robin Padilla, pakinggan niyo. Oh. Walang sounds. Po kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na. Di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso harapin?
Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman. Na pag meron akong notice... Wala po kayong notice hanggang ngayon? Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo agad. Definitely, Lalo- hindi ko lalo namin na po- tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Di pa po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso harapin? Tanga ka pala, Robin. Eh, bakit si Bato de la Rosa? Itinago mo. Buang ka rin, no? Sasabihin mo, pag may kaso isang tao, harapin. Eh, bakit si Bato de la Rosa itinago mo? Si Raulo. Okay, yan po, mga kapatid, no? Teka, basahin muna natin tong mga komento dito. Tila hinanakit na yung mga DDS na hindi nababasa ang kanilang mga komento. Hoy! Mga usbaw, hindi ko babasahin mga komento nyo, puro pambabalahura lang. Nahanap ko yung comment ng mga ng mga matitino. Walang iilan lang ang matino dito. Hindi ko na muna babasahin mga kapatid kasi natabunan na ng mga balahura ang mga komento nyo Okay lang yan at mamaya bibigyan ko ng leksyon yung mga yan. Ayan. So, yan po mga kapatid. At Your Honors, dahil nga po sa ayan, si Senadora Risa, natutuwa ako sa kanya pag nagtatanong. Yan, ang sabi ni Bingo Matugas, kung darating ang panahon na maupong presidente si Sara Duterte, hindi ko matatanggap yan. Aalis ako ng Pilipinas. Huwag kayong aalis. Siya ang dapat lumayas. Nako, kahit naman maging presidente yan, pagkakaisahan naman ng taong bayan yan, ano magagawa niyan? Ako, mga kapatid, tunay ka naman. Hindi kayo dapat magpakita ng takot dahil yung mga yan, nananakot lang. Ako, alam naman nating lahat na yan hindi na maliban na lang kung talagang patayin nila ang kanilang mga makakalaban. No? Ganyan naman sila puro sila patay. Sigurado naman yan na ang gagawin niya ni Sara Duterte puro ganti, no? At kung sino ang kakalaban sa kanya, maaari talaga maging madugo ang 2028, no, mga kapatid. So magbigay po lang tayo ng konting opinion dito sa nangyayari, no. Para sa akin po, mga kapatid, dito sa impeachment case ni Sara Duterte, dapat talaga ma-impeach si Sara Duterte. Unahin ang impeachment, tapos kasuhan sa korte, sa mataas na hukuman. No? Ang mga ginawa po ni Sara Duterte ay hindi biro. Hindi po yan gawain ng isang matinong tagapaglingkod ng bayan. Ang dami po nating naging Vice President. Si Vice President Binay, si Vice President Gingona, si Vice President Noli de Castro, si Vice President Leni Robredo. Tayo po ba'y naka-encounter ng pag-uugaling kagaya ni Sara Duterte? Hindi po, di ba? Ano po na-encounter natin kay Sara Duterte? Ano po ang naganap sa ating Pilipinas nang maupo si Duterte at ang kanyang anak bilang presidente at vice-presidente? Marami po ang naging bayolente. Noong si Rodrigo Duterte ay tumakbo noong 2016, malayo pa ang 2016, sinira na nila ang administrasyong Aquino. Kaya pala ganon ay patatakbuhin nila Arroyo si Rodrigo Duterte.
na ipakulong ni Presnoy ang mga magnanakaw gaya ni Gloria Arroyo, gaya ni Revilla, ni Estrada. Pero lahat yan ay nakalaya nung si Rodrigo Duterte ay nanalo. Ano na po ang naganap noong si Rodrigo Duterte ay naupo? Ano ang kayabangan na pinairal ni Rodrigo Duterte? Maniniwala ba kayo na mga ipinapatay ay tunay na mga adik? Maniniwala ba kayo na ang mga biktima niya ng EJK sa Davao ay may mga kasalanan? Maniniwala ba kayo na si Sara Duterte walang nalalaman sa mga pagpatay, sa mga patayan sa kanilang lugar nung siya ay mayor pa? Maniniwala ba kayo na si Rodrigo Duterte ay may nagawa sa Pilipinas nung siya ay nakaupo? Upo lang ang nagawa niya, pero wala siyang nagawa na tama sa ating gobyerno. Nung upo ang matandang Rodrigo Duterte, live, napapanood natin ang patayan. Gaya nung pagpatay ni Nuesca doon sa mag-ina. Diba? Yung mga pulis na nasira ang mga pangalan at reputasyon sa pagsunod kay Rodrigo Duterte. Malayo pa ang 2022 election. Naghanda na rin si Sara Duterte. Pinangarap nila na magkaroon ng maraming army. Hinawakan nila yung mga general nakasangkot sa patayan. Yung mga retired general, inalagaan nila. Nag-training pa sila ng militar sa China. Diba? Naalala niyo po yun? Nagtatag si Rodrigo Duterte ng anti-terror lokono. Pero sila pala ang terorista. Nagkaroon ng pogo. Minalas ang Pilipinas, dinapuan ng pandemya. Nauso ang baha. Maraming namatay. Ang bulkan, iihian daw ni Rodrigo Duterte. Mga kapatid, hindi pa ba tayo madadala sa pagkakaroon ng Duterte sa ating national government? Kung matatandaan nyo ang lahat ng kahayupan ng matandang Duterte na ngayon ay nakakulong sa The Hague, Netherlands, sa ICC. Masahol pa dyan ang gagawin ni Sarang Luka-Luka. Kaya dapat lang na si Sara Duterte hindi lang dapat mai-impeach. Dapat kay Sara Duterte patikimin din ng rehas na bakal. Nang sa gayon, ang taong bayan ay mapanatag. Ang taong bayan, maalis ang pobya sa mga patayan, sa mga kung ano-anong kawalang hiyaan na nagaganap sa ating bansa. Ang punot dulo ng lahat ng kahayupan sa bansa, nakawan, patayan, kasinungalingan, kabalahuraan, lahat yan ay nagmula sa pamilya Duterte. Mga kalaswaan, pagdadrugs, sindikato, droga, nakaw, sinungaling, fake news, lahat nagkaroon ng ganyang kasamaan sa Pilipinas. Itinanim yan ng mga Duterte. Kaya dapat ibagsak ang pamilya Duterte at huwag na hayaan na makaupo sa ating national government sapagkat sila ay salot ng bayan. Yan lang po mga kapatid, at nagwawala na po
ang mga tinatamaang DDS. Ano mga DDS? Okay ba? Sinasabi ko naman sa inyo eh. Basagan ng trip, bardagulan, tang inan nyo. Bye-bye! Salamat mga kapatid! Hanggang dyan lang muna po tayo. At yan po ang nababagay sa mga balahurang DDS kung paano nila binaback up ang mga Duterte. Ganun naman natin ida-down. Ipakilala natin sa buong mundo kung anong klaseng tao ang mga Duterte. Nang sa gayon, magkaroon ng aral ang tao kung paano bumoto ng tamang kandidato. Salamat mga kapatid! Thank you so much po. I love you all. Thank you mga kapatid ha. Yan lang po. Salamat po. Huwag po mawawala ng pag-asa. Tayo po ang batas. Ang taong bayan na may hawak ng batas para sa mga pasaway sa gobyerno. Salamat mga kapatid. Thank you so much po. I love you all. Bye-bye. Hoy, hindi kayo kasali sa I love you ko. Mga DDS. Manigas kayo. Thank you.